So ayan, mga kababayan ko dyan. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Kumusta? Sana po nasa mabuti yung kalagayan at malaya sa karamdaman. Okay? Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Randy Channel. Mga kababayan ko dyan. Mga Crispaw fanatic. Mga solid viewers si Krishna. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Noon din na kay Pugubiyero sa mga sa kanyang team, mga viewers si Pugubiyero. Welcome po kayo. Kalingap Rob, Kuya Bal, at Jack, mga viewers ng Kalingap. Welcome po kayo sa aking YouTube channel hanggang sa ibang bansa na mga supporter ng Kalingap. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, share, and comment. Okay, mga Crispaw fanatic. Mga solid Kalingap viewers sa ibang bansa, magdito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kababayan ko dyan. Okay? At viewers ni Miss Ivana Lawi at viewers ni Senator Rafael. Shout out sa inyo ha. Mga viewers, welcome po kayo sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, share, and comment. Pwede pa kayo pag-subscribe. Okay? Maglalambing lang po ako sa inyo. Subscribe lang po kayo. At wala naman pong bayad dyan at no skip ad. Okay? Like, subscribe, tapos like, and comment kayo ha. At no skip ad. Okay, tuloy ka tayo mga viewers ko. Ito kasi aking, itong aking reaction, comment, patungkol naman to kay Krishna uli. Dahil mayroon sa sinasabi rito, patungkol sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kapatid. Okay, mga viewers ko? Pakinggan nyo yung sinasabi niya, kung sang-ayon ba kayo sa kanyang paliwanag dito sa live niya na napanood natin, mapapakita ko sa inyo kung ano ang magiging comment nyo, reaction patungkol dito kay Krishna. Okay? Ito, pakinggan natin at panoorin natin. Okay? Thank you, Tita Lisa. Hindi ko po alam mga pag-aral ako ngayong pasukan. Kasi pag mag-aral kasi ako, di na ako makapag-focus sa pag-vlog. Kasi ang gusto ko is aral lang. Gusto ko yung aral lang kasi para, para makapag-focus talaga ako sa pag-aaral. Kung mag-aaral lang yun. Kaso nga, mahahay siya. Ewan ko kung mahahay ako ba. Pero kasi ayoko kasi na ang dami nagsasabi na mag-aalis ako or module. Ewan ko nga may module ba ngayon. Pero gusto ko kasi kung gusto mag-aaral, yung mag-aaral talaga na araw-araw. Pero mahirap kasi nga parang umaan na yung pagbablog. So kailangan din ako ng pamilya ko sa din. May mga kapatid din ako na mag-aaral. Sila na lang muna. Ako na lang muna yung... So, ayun, di ba mga verse ko? Hindi mo na siya mag-aaral. Kasi kung mag-aaral daw siya, dapat nakapokus siya doon sa pag-aaral. Di ba? Nakapokus siya sa pag-aaral niya. Tama naman eh. Pero para sa akin mga verse ko, mas maganda kasi mag-aaral hanggat kumikita pa siya. Pwede naman mag-vlog eh. Pwede ka naman mag-vlog, bakit hindi? After sa school, mag-live ka lagi. After sa school, 1 oras lang naman. Di ba? Kung anong nakikita mo na sa school, pwede mo naman i-vlog yun eh. Upload mo yun eh. At least, marami pa rin naka-monitor sa'yo ng mga supporter mo. Di ba mga birds ko? Ito yung comment ko kay Krishna. Huwag niya sayangin yung pagkakataon hanggat kumikita pa siya. Kasi kung tututok siya sa pagbablog at di siya mag-aaral, masasayang yung mga panahon na ngayon bata pa siya. Di ba? Yan ang gusto niya kasi mangyari. Mag-aaral muna. Kung mag-aaral siya, hindi siya makakapokus sa pagbablog. Di ba? Ganun yan? Hindi siya makakapag-focus sa kanyang pagbablog, may mga tinutulungan siya sa pamilya niya. Di ba? Pero mga viewers ko. Comment lang kayo kung tama siya sabi yung kanyang sinasabi. Di ba? Pero para sa akin, bilang viewers, bilang supporter ni Krishna, mag-aral siya. Samantalahin niya pagkakataon. Hanggat kumikita pa siya, pwede man siya mag-vlog eh. Bakit hindi? Sa loob ng 1 linggo, siguro, maka-4 na upload siya. Pwede naman eh. Sa isang araw, 1 bis ka lang mag-upload, pwede na.
Ito paano meron ka ng income na papasok sa'yo. Di ba ganun yun? Kasi pag hindi siya magbablog at nag-aaral siya, malilimutan siya ng mga supporter niya. Makakalimutan siya eh. Lalo-lalo yung nakamonitor lagi na nakasuporta sa kanya. Sayang. Ngayon, kung kung magbablog lang siya at di siya mag-aaral, talo pa rin siya. Na pagdating ng panahon na may mga opportunity na pwedeng pwede niyang pasukan o halimbawa magtrabaho siya o di ba mag-ibang bansa siya at opportunity at kailangan ng kurso na kanya kinuha. Di ba? Sayang yung mga pagkakataon na yon. Samantala kung nakatapos siya sa pag-aaral, madali lang. Madali lang makapasok ng trabaho. Pero kung nakapokus siya dito sa pagbablog at di siya mag-aaral, para sa akin, talo siya. Di ba? Mga viewers ko. Comment na kayo kung tama sasabi ko, talo siya. Ngayon, kung isasabay niya yung pag-aaral niya at saka pagbablog, pwede naman eh. Kasi yung isang oras mo, lang na ilaan mo dito sa YouTube channel mo, pagbablog mo. O kahit mag-live ka lagi. Kwento mo lang kung ano nangyari sa school, kwento mo lang yung mga nakita mo sa school, yung kakulitan mo sa school at natuwa yung teacher sa'yo, o ano man. Ganun lang mga viewers ko. Parang ikukwento mo lang. Yan nangyayari sa school. Pwede yun eh. Di ba? Pwede naman yun. Hindi masasayang yung yung pagbablog mo. At tapos, nakakapag-aral ka pa. Kasi ganun yun eh, mga viewers ko eh. Ganun yun. Kasi kung mag-aaral ka, pupukus ka sa pag-aaral, kasi naman lang. Kung may mga subject na mga assignment, pwede mo gawin yun eh. O, di ba? Paglaanan mo ng isang oras. O, di ba? Yung assignment pa. Tapos ang assignment, saka mag-live ka. At least, namomonitor ka pa rin ng mga kababayan natin, lalo-lalo ng mga taga-suporta mo. Mga Chris Pao fanatics, solid supporter, Chris Pao. Mga solid supporter, Chris na viewers. Di ba ganun yung mga viewers ko? Kaya sayang. Sayang yung pagkakataon. Kasi kung mga kapatid niya pag-aralin, nakapagtapos yung mga kapatid niya, tapos siya wala, talo. Di ba? Talo siya. Ito, tuloy natin mga viewers. Tuloy lang natin. Para makakuha lang kayo ng para kuha nyo kayo, comment section mga viewers ko. Subscribe lang po kayo kung di pa nakapag-subscribe. Okay? Kung ano masasabi ninyo? Comment na kayo kung ano masasabi ninyo. Magastos para sa kanila. Kasi yung dalawang kapatid, si Sarah at si Dudong, yung grade 10 tsaka grade 11 na sila. So magka-classmate sana kami ni Sarah. Kung magsabay kami ni Sarah na mag-aaral, mahirap kasi nga matigil na yung parang hindi na ako makapag-vlog ng maayos kasi nga gusto ko nga kung magpag-aaral man ako mag-focus na ako sa pag-aaral. So, mahirap na din yung kung paano mag-ano ng gasto. Then, basta kailangan ko pa mag-ipon para dun sa mga plano sa buhay. Yun, para sa pamilya, gano'n. So, parang sa ngayon, parang hindi ako sigurado kung mag-aaral ako. Shout out Paploy, Manila, Philippines, Yahoo! Then, may plano din ako na yung pinsan ko na elementary. Kasi nga, yung isang pinsan ko, yung lula ko lang nagpapaaral. Yung lula ko, wala nga yung saktong kita at nandun lang sa, matanda na din yun. So, parang pinaplano ko na ako na lang magpapaaral ng pinsan ko na nasa lula ko. Kasi nga, syempre matanda na yung lula ko. Parang, nawa nga ako dun kasi pupunta pa siya ng kakawan para mag-harvest ng kakao or maglinis.
Kasi nga, para nun, para mag, para nga kasi papasok na din yung pinsan ko. E di dun sa anak din natin may, later ba may, naman si dito ko dun. So, pero pag may kailangan sila na, yung basta, panggastos lang sa pag-aaral, kung kaya ko din, or like, kasi maliit lang naman, bukid lang naman, tapos, yung, wala namang masyadong project, or like, yung sa bukid. So, lalapit ako para marinig niyo ako. So, para pag may kailangan sila, sabi ko na lang, pag may kailangan sila about sa pag-aaral sa kanilang anak, kasi nga, syempre, walang-wala din. So, syempre, magbigay din ako ng pang bili ng mga gamit sa panay. Kung may amutan man na, mura lang naman yung mga amutan doon kasi nga public lang naman din, bukid lang din. So, pero hindi na sila mahirapan, pero wala na silang isipin na para yung kung may kita man sila na pera, pambili na lang nila ng bigas or ulam, ganun. So, yun, di ba? Hindi siya sigurado kung mag-aaral siya. Di ba? Dahil yun nga, ang kanyang iniisip ay makapag-focus sa pagbablog. Kasi kung mag-aaral nga naman siya, di siya makapag-focus sa pagbablog. At meron pa siyang tutulungan, yung kanyang pinsan na nakatira doon sa lulan niya. At siya na magpapaaral. O, di ba? Ganon yung plano ni Krishna eh. Ganyan ang plano niya. Di bali, hindi siya sa kanya sarili. Di bali, mawala na siya. Ibig sabihin, mawalan siya ng para sa kanya sarili. Basta maibigay niya lang sa kanyang mga kapatid at pinsan niya at para sa pamilya niya. So, yun ang iniisip niya eh. Talagang family-oriented to si Krishna. Yan ang pangarap niya. Pero para sa akin bilang viewers, ewan ko sa inyo kung sasangahin kayo, sasabihin, hanggat may pagkakataon, hanggat bata pa siya, mag-aral siya. Di ba? Hanggat bata pa siya at may pagkakataon, mag-aral siya. Lalo-lalo't kumikita siya. Kumikita na siya. Hindi na kailangan ng baon sa school eh. Lalo-lalo ngayon, nakilala na natin siya. Sa bawat upload niya, kung mag-upload man siya sa loob ng isang linggo, kahit mga 4 na business na mag-upload, pwede na. At least, kikita pa rin siya. At doon niya kukunin yung pagpapaaral sa mga kapatid niya, pabigyan ng baon, araw-araw, at doon sa pinsan niya. Pwede yan eh. Hindi katulad dati-rati na wala tayong naasahan. Di ba yung mga, ewan ko, may nakaka-credit dyan. Galit sa school, galit sa bahay, papasok ka sa school. Tama na, may baong ka. Di ba? Kanin ulam, pwede na. Tapos, wala ka ng ibang inaasahan pa. Kundi yun lang. Inaasahan mo. Di ba? Baon, gano'n. So, walang pumapasok na income sa'yo bilang isang estudyante. Di ba gano'n yan? Siya, pag nag-aaral siya, may papasok na income. Kahit pa paano, hindi magano'ng kalakihan, pero may pumapasok na income pag siya'y nag-vlog. Kasi, marami ang manunod pa rin sa kanya. Marami ang manunod sa kanya, marami nakasuporta sa kanya. Di ba gano'n yun? Mas lalo kung habang nagbablog siya, kung mayroong mabuting kalooban na sponsor, napapag-aralin siya. Pwede. Di ba? Sabi nga nila, kung gusto, maraming paraan. Pero kung ayaw, maraming dahilan. Di ba ganun yung mga verse ko? Pagkakataon niya na to eh. Kaya tama lang. At yun nga, naguguluhan siya sa iniisip niya na kung mag-aaral nga naman siya, di siya makapag-focus sa pagbablog. Di ba ganun? Yan yung dahilan niya eh. Pero hindi kanyon. Hindi hadlang ang pagbablog sa pag-aaral. Hindi hadlang. Kasi naman lang isang oras bigay mo sa pagbablog mo. Pag uwi mo ng bahay, kapag pahinga ka konti, mag-vlog ka, mag-live ka. Mag-live ka lang, malaking bagay na. Tapos habang nag-aaral ka, kumuha ka ng mga video doon sa lugar ninyo, sa eskwelahan. Kung anong pinagkakatuwaan nyo, maritisan kayo mga kaklase mo. Iba-vlog mo lang yun. Ipakita mo lang. I-upload mo lang yun. Marami pa rin ang susuportan. Marami pa rin manunod sa kanya. Kasi nga, kilala na siya. Pwede yung pagsabayin yun.
na pagbablog at saka pag-aaral. Pwede yun mga bros ko. Comment lang kayo, ako tama sasabi ko, pwede niya eh. Kaya sayang yung pagkakataon hanggat bata pa siya. Kasi pag nagkaedad na siya, wala na siyang gana mag-aral. Hindi na siya gagana ng pag-aaral. Mahihiya na siya eh. Mahihiya na siya mag-aral. Yan ang talagang totoo dyan, mga bros. Bagamat may mga may mga napapanood tayo na mga matatanda na pagtapos ng kailan pag-aaral, pero matanda na sila. Ang kuan lang noon nila, ang gusto lang nila mangyari, magkaroon lang sila ng mga diploma, tapos, pero yung opportunity na makapagtrabaho sa ibang bansa o dito sa Pilipinas na mga magandang trabaho na pwede niyang pasukan bukod sa pagbablog, ay wala na ganang tatanggap. Kasi may edad na. Di ba? May mga 60 years old pa nga eh. O, di ba? May mga nakapag-graduate nga ng abogasya eh. Ang edad is 70 years old na. O, di ba? Kasi nag-aaral sila. Pero kaklase pa nga nila yung anak nila eh. Pero sa ngayon, dahil bata pa siya dapat, samantalahin niya hanggat kumikita siya. Yan ang advice natin kay Krishna. Di ba? Yun, kung hindi siya, advice lang naman natin. Comment lang kayo mga verse ko kung tama sasabi ko. Wala namang kaanyan eh. Kasi sayang yung pagkakataon. Sayang. Di ba? Nakakapanghinayang. Mas maganda kung sumabay sa mga kapatid niya nag-aaral para kahit paano meron silang pagdating ng panahon eh maging graduate. Proud sila sa sarili nila. Sa kanila sarili pagsisikap bilang working student. Masabi ng working student yan eh, mga verse ko eh. Bilang working student, ay nakapagtapos sila. Proud sila sa sarili nila. Di ba? Ganun yun. Tuloy natin, mga verse ko. Tuloy natin. Kasi dinadala ko po yung parang buong pamilya ko ang bigat. Bigat. Charis. So, dito din sa sa tita ko, may naman sila, may kita naman yung kasi masipag naman yung tito ko dito, tsaka tito. And yung sideline yung tito ko araw-araw dito, nagtatatas ng mga nag-harvest na saging or namimili na lang yung para ibebenta rin gano'n. Pero ang discarte siya ba? Pero yun naman, lahat ng anak niya. So, syempre, pag magbawi ako dito, or like, sabihin ko na lang na, siguro pag malapit ng pasukan, basta yun ang na ako bibili sa kanila lahat ng mga parang gamit nila. Pero kasi di ako mamili kasi mura lang doon. Ako nang bibili sa mga pinsan ko. Ako na bibili ng mga gamit nila. Kaya hindi na po mahihirapan yung mga nila. Naibis pambili na nila ng bigas o like So, bibili pa nila, diba? So, syempre, 5 yung pinsan ko dito. So, ako na lang magbibili ng gamit. Pero try ko pa ako, sure. Kasi malapit na din pasukan eh. So, mamimili. Mga next day na pag makauwi ako ng city, mamimili na ako ng mga notebook tsaka bag para ibibigay ko sa mga pinsan ko. Ng mga, kasi malapit na pasukan. So, ayun, mga verse ko. Diba? Ganun siya. Maganda sana. Maganda yan yung kanyang na makatulong mo sa mga kapatid niya at sa mga pinsan niya na mag-aaral. Maganda yun eh. Magiging proud siya dun eh. Pero mas maganda kung sasabay siya. Di man tayo kontra doon. Kasi gusto niya makatulong. Di ba? Gusto niya makatulong sa mga pinsan niya. Kasi nga naman, kahit paano, kumikita na siya, ay gusto niya makatulong. Siguro yun ang mga plano niya noon, na hindi pa siya nakikilala natin, at hindi pa siya natutulungan ni Pugubihero, ay yun ang mga plano niya kung paano siya makatulong sa mga kabayan natin, lalo-lalo sa pamilya niya. Napaka-importante kasi sa pamilya niya. Di ba? Mga kapatid niya, sa pamilya niya, mga magulang niya, gawin sa mga pinsan niya. Di ba? Pero tandaan natin, minsan kasi kung alin tumutulong ka, pagdating ng araw, ikaw pang sisisihin. May mga ganun tao eh. May mga ganun tao. Tapos, pag hindi ka nakapagbigay, dito sa mga tinutulungan mo, lalo-lalo na sa mga magulang na
Hindi ka lang makapagbigay, masama ka na. Isang bihis ka lang di makapagbigay, dalawang bihis ka lang di makabigay ng suporta. Masama ka na sa kanila. Chichismis ka na nila o imamartis ka na nila. May mga ganong tao, sana hindi ganon yung pamilya ni Krishna. Sana hindi ganon. Di ba ganon yun? Pero, yun nga, advice lang natin kay Krishna. Yan, kung mapapanood nyo to, shout out kay Krishna. Kung mapapanood mo to, mag-aral ka. Pwede naman pagsabayin mo yan. Pwede mo pagsabayin pagbablog mo at saka, ano to, at saka yung pag-aaral mo. Pwede pagsabayin yan. Kasi, ang pagbablog, kahit isang oras mo lang ilaan, di ba? Tapos yung ibang oras sa school, tapos yung ibang oras sa sarili mo, pwede naman eh. Pwede, makapagpapahinga ka pa rin. At least, tuloy-tuloy yung pag-aaral mo. At pagdating ng araw, makagraduate ka, magiging proud ka sa sarili mo na napapag-aral mo mismo ang sarili mo. Hindi lang yung sarili mo, maging yung mga kapatid mo at yung mga pinsan mo. So, proud ka sa sarili mo. Di ba ganun yung mga verse ko? Kasi baka magdang huli, itong mga kamag-anak mo, baka umasa na lang sa'yo ng umasa. Tapos kung wala ka nang may bibigay, sisisihin ka pa nila pagdating ng araw. Di lang, sa ngayon, di pa. Okay lang sa ngayon, okay pa. Pagdating ng araw, baka ganun mangyari. Di ba ganun yung verse ko? Kasi hindi pare-parehas ang isip ng tao. Kahit ka mag-anak mo yan, pag nainggit sa'yo yan, kung anong sasabihin na laban sa'yo. Di ba ganun yung mga verse ko? Comment ka kaya kung tama, sinasabi ko. So yun lang sa akin, mga verse ko, sana gusto niya aking comment patungkol dito kay Krishna. Dahil nga, talagang dadalawang isip siya kung mag-aaral siya o magbablog. Kasi kung mag-aaral siya, hindi siya makapag-focus sa pagbablog. Dahil marami nga naman umaasa sa kanya. Ang pamilya niya, mga kapatid niya, at yung ibang kabag-anak pa niya. Di ba ganun yan? So ganun ang nasa isip niya. Pero hindi niya iniisip yung sa sarili niya man lang. Di ba? Sabi nga nila, bago ka tumayo, o bago ka tumulong sa iba, tulungan mo muna ang sarili mo. Pag nakatulong ka na, nagawa mo na natulungan mo ng sarili mo, at may nakakaluwag-luwag ka na, saka ka tumulong ngayon sa iba. Lalo lang sa pamilya mo at sa mga pinsan mo. Sa pamilya mo, ganun, mga kapatid. Yan ang ibig sabihin. Okay? Ilan po, mga kabayan ko. Paalala ko lang ulit, baka may nanonood dyan na hindi pa nakapag-subscribe sa akin YouTube channel, Randy Channel, lalo ng mga Crispo fanatic, mga solid supporter ni Krishna, solid supporter ni Pugubiero, solid supporter ni Kalinga Prab, solid supporter ni Miss Ivana Alawi, at solid supporter ni Senator Rapi Tulfo sa kanya programa. Shout out sa inyo. Welcome po kayo sa akin YouTube channel. Please subscribe, like, share, and comment. At no skip ad. Okay? Kailan po? Bye! Ingat po lagi. Pagpalain po tayo. Nampong may kapal.